Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang mas tumitindi pang mga pasabog ni Oda sa pinaka-latest chapter ng Elbaf Arc. Sana pala'y ilike nyong videong ito at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin na muna natin ang espesyal na colored cover page ng chapter na to fam, kung saan makikita natin si Franky bilang isang dambuhalang robot na lumilipad sa ibabaw ng karagatan. Sa likod naman ni Franky ay nakasakay ang iba pang mga straw hats na may hawak-hawak na water guns. Mapapansin din natin na sa kaliwang balikat ni Franky ay may nakasulat at ito ay ang mga katagang "We are eternal." Ginawa ni Oda ang cover page na to fam bilang tribute sa original na voice actor ni Franky na si Kazuki Yao. Kamakailan kasi nagpaalam na si Kazuki na magre-retiro na siya bilang boses ni Franky sa anime ng One Piece. Kaya naman minabuti ni Oda na gumawa ng cover page upang pasalamatan si Yao sa pagbibigay niya ng buhay sa nag-uumapaw sa energy na shipwright ng Straw Hat Crew. Paki-comment na lang din dyan sa baba fam kung may napapansin ba kayong maaring maging foreshadowing ni Oda sa mga mangyayari sa hinaharap mula sa cover page na to. Ngayon naman fam ay pumunta na tayo sa mismong chapter kung saan pagkatapos nga ng napaka-emosyonal na muling pagkikita ni na Robin at Sol ay makikita na natin si Luffy na lumapit sa dalawa at bigla na lang iniunat ang kanyang kanang kamay. Kaya pala ginawa yan ni Luffy fam ay upang magpahayag kay Sol ng pasasalamat sa lahat ng ginawa nitong sakripisyo at kabutihan kay Robin. Sinabi din dito ni Luffy na tatanawin niya itong isang malaking utang na loob kay Sol at ngayon ay hayaan daw sana siya nitong ipakilala ang kanyang sarili. Sa sumunod na panel naman ay kagad ngang nagtaka ang ibang Straw Hats na nasa likod ni Luffy dahil sa kakaibang paraan ng pagsasalita niya. Ayon kasi fam sa mga Japanese One Piece readers, ay ginagamit ngayon ni Luffy ang paraan ng pagsasalita na katulad sa mga Yakuza na nabuhay noong Edo era. Tinanong din nga ng Straw Hats kung ano daw ba itong ginagawa ni Luffy at kung kanino daw ba niya ito natutunan. Hindi naman sinagot ni Luffy ang kanyang crew at nagpatuloy lang sa pagpapakilala sa kanyang sarili. Subalit bago pa man nga tuluyang masabi ni Luffy ang kanyang pangalan ay bigla na lang siyang inunahang magsalita ni Robin at sinabi kay Sol na siya si Luffy. Napatawa naman si Sol sa makulit na interaksyon nito ng Straw Hat Crew at sinabing kilala na talaga niya si Luffy lalo na't sobrang sikat na nito ngayon sa buong mundo. Pagkasabi naman niya ni Sol ay tinanong niya si Robin at sinabing mukhang natagpuan na daw pala ng dalagang binanggit nito sa kanya nung huli nilang pagkikita. Yung tinutukoy ni Sol dito fam ay ang eksenang ito sa gitna ng Buster Call sa Ohara nung napuruhan na siya ni Aokiji at pinatakbo na niya si Robin upang tumakas at sinabi dito na wag na itong lilingon pabalik. Bago nga tuluyang magyelo ang buong katawan ni Sol dahil sa atake ni Aokiji, ay sinabihan niya si Robin na balang araw sa gitna ng malawak na karagatan ay makakakita din ito ng mga tunay na kaibigan. Sinabi ni Sol na sa oras nga na mahanap na ni Robin ang mga kaibigang ito ay kailangan niyang piliing mabuhay kasama nila. Sa pagpapatuloy naman fam ng latest chapter, habang nakatayo pa din si Robin sa dambuhalang palad ni Sol at nakaharap sa kanyang crew, ay sinabi niya na nagkatotoong araw ang sinabi sa kanya ni Sol nung panahong yun. At ngayon ay natagpuan na niya ang mga tunay na kaibigan na handa siyang tanggapin at protektahan mula sa kahit sino pa mang makapangyarihang kalaban. Ang mga kaibigan na kanyang pinakaiingatang kayamanan. Matapos naman itong masabi ni Robin ay makikita natin ang iba pang Straw Hats na ngayon ay humahagulgol na sa pag-iyak habang sinasabing handa talaga silang mamatay para kay Robin. Kapansin-pansin naman dito fam na tila ba hindi pinapakita sa atin ang reaksyon ni na Zoro at Jinbei kahit nakasama sila ni na Luffy sa eksenang to. Pinapakita siguro ni Oda ang seryosong pag-uugali ni na Zoro at Jinbei at hindi tulad ng ibang Straw Hats
ay mas pinipili ng dalawa na wag magpakita ng kanilang emosyon. Sa dulo naman ng panel ay sinang-ayunan ni Luffy ang sinabi ng kanyang crew at sinabing anuman daw oras ay handa silang protektahan si Robin mula sa kahit ano pa mang humahabol sa kanya. Ikinatuwa naman ni Sol na makitang kasama na ni Robin ang mga totoong kaibigan na hindi siya pababayaan kailanman. Para naman mas ma-appreciate natin ang napaka-astig na samahan ng Straw Hats, ay balikan natin ang eksenang ito kung saan nasa kamay si Robin ng CP9, habang ang Straw Hats naman ay sinusubukan siyang bawiin mula sa mga ito. Dito ay pinapaliwanag ni Robin na ang napaka-mapaminsalang Buster Call ay kasalukuyang nakatutok ngayon sa pinakamamahal niyang mga kaibigan. Sinabi ni Robin na habang pinipili niyang makasama ang Straw Hats, ay mas lalo daw silang madadamay sa kanyang masamang kapalaran. Dahil kahit saan pang karagatan magtungo si Robin, ay tiyak na susundan siya ng isang kalaban na hindi niya kailanman matatakasan. At ang kalaban nga raw na ito ay walang iba kundi ang buong mundo mismo at ang kadiliman na bumabalot dito. Nagbigay pa nga ng halimbawa dito si Robin. At ang unang araw dito ay ang naging engkwentro ng Straw Hats laban kay Marine Admiral Aokiji kung saan muntikan ng malipol ang kanilang crew. At ngayon naman raw ay ang insidenteng ito laban sa CP9. Sinabi ni Robin na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, ay sigurado siyang kahit ang mabubuting tao na kagaya ng Straw Hats ay ituturing siyang isang mabigat na pasanin. At darating ang araw na tatraydorin din siya ng mga ito, katulad ng iba pa niyang mga nakasama. At ito raw ang pinakakinatatakutang mangyari ni Robin, ang dumating ang araw na tatalikuran na siya ni Luffy. Kaya naman bago pa man nga dumating ang araw na yon ay minabuti na niyang sumuko na lang sa CP9, nang sa gayon ay mawala na siya sa poder ng Straw Hats at hindi na sila madamay pa sa kanyang kapalaran. Dagdag pa ni Robin ay kung mawawala din raw sa kanyang masayang buhay na ito kasama ng Straw Hats, ay mas gugustuhin pa niyang matapos na lang ang kanyang buhay ngayon. Pagkasabi naman niya ni Robin may kagad siyang tinawanan ng pinuno ng CP9 sa panahong yon na si Spandam. Sinabi dito ni Spandam na walang kahit na sino ang may kayang tumingin kay Robin at hindi isipin na siya ay isang pabigat lang dahil sa tindi ng problema na kanyang kinakaharap. Matapos naman itong masabi ni Spandam ay pinatingin niya si Luffy sa simbolo ng bandila na nasa tuktok ng Enies Lobby. Sinabi ni Spandam na ang simbolong ito raw ay kumakatawan sa pagkakaisa ng mahigit 170 mga bansa na matatagpuan sa 4 na karagatan at sa Grand Line. At ang mga bansang ito nga ang siyang bumubuo sa world government. Kaya nauunawaan na raw ba ngayon ng Straw Hats kung gaano sila kaliit kumpara sa organisasyon na humahabol kay Robin? Sinagot naman ni Luffy ang tanong na ito ni Spandam. At sinabing kilala naman daw niya talaga kung sino ang kalaban ni Robin. At pagkasabi nga nito ni Luffy, ay tinuro naman niya kay Sogeking ang tuktok ng Enies Lobby at sinabihan nitong tirahin ng bandila ng world government na natatayo doon. Mabilis namang sinunod ni Sogeking ang inutos sa kanya ni Luffy at kagad na nagpakawala ng isang atake papunta sa nasabing bandila. Hindi naman nagmintis si Sogeking at madali nga nitong napuntirya ang sentro ng bandila. Dahil dyan ay mabilis na nagliyab ang bandila ng world government at mabilis nga itong tinupok ng naglalagablab na apoy. Mabaliw-baliw naman si Spandam sa kanyang nasaksihan dahil hindi niya akalain na magagawa ng Straw Hats ang isang bagay na hindi kailanman tatangkaing gawin ng isang normal na tao. Kahit nga ang mga Cypherpol agents na kasama ni Spandam ay hindi din makapaniwala sa nagawa ng Straw Hats. Kaya tinatanong nila ang kanilang sarili kung alam daw ba ng mga piratang ito kung anong ibig sabihin ng kanilang ginawang pag-atake sa bandila ng world government. At sa isang ang napakabangis na double page may makikita natin ang iconic na tagpong to kung saan opisyal na nagdeklara ng digmaan ng Straw Hats laban sa pinakamakapangyarihang organisasyon sa buong mundo.
Sinabi naman dito ni Spandam na kahit sa pangarap ay huwag isipin ng Straw Hats na mabubuhay pa sila. Ngayong ang kalaban na nila ay ang mismong world government. Dito pa, may masasaksihan natin ang napakaastig na pagtayo ni Luffy sa harapan ng Enies Lobby habang sinisigaw ang kanyang sagot sa huling sinabi ni Spandam. At ito ay, masaya akong mabubuhay kahit nakalaban ko pa ang buong mundo. Muli namang napaluwa ang mga mata ni Spandam sa tila makabaliwan na ito ni Luffy, habang si Robin naman ay hindi makapaniwala sa nagawa ng kanyang kapitan. Pagkatapos yan fam ay dito na kinausap ni Luffy si Robin, at sinabi dito na hindi pa daw niya naririnig mula dito na gusto pa nitong mabuhay. Habang sinasabi naman ito ni Luffy, makikita natin ang iba pang Straw Hats na sina Zoro, Sanji at Nami, na tila ba hindi man lang nagulat sa ginawa ni Luffy na paghamon sa world government, at ngayon ay inaabangan lang kung anong magiging tugon ni Robin sa sinabi sa kanya ng kanilang kapitan. Makikita naman natin si Robin na inaalala ang mga masasamang pangyayari sa kanyang buhay, kung saan hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang tinraidor at tinalikuran ng kanyang mga naging kasama, na sinabi pa nga sa kanya na ang pinakamalaki raw niyang kasalanan ay ang nabuhay siya sa mundong ibabaw. Sinabi ni Robin na ang buong akala niya raw ay hindi niya kailanman maaring hilingin ang bagay na to, dahil wala pang sino man ang nagsabi nito sa kanya maliban kay Luffy. Muli namang nagbalik sa alaala ni Robin ang huling sinabi sa kanya ni Sol, na bagaman napakalawak ng karagatan, ay sigurado siyang mahanap pa din ni Robin ang mga tao na kanyang magiging mga kaibigan. Naalala din ni Robin dito ang sinabi sa kanya dati ni Sogeking na magtiwala lang daw siya kay Luffy. At sa dulo nga ng panel ay sinabi ni Robin na kung maaari na daw niyang sabihin ang kanyang kahilingan ay... At sa puntong ito na nga natin masasaksihan fam ang isa na namang iconic na eksena sa One Piece, kung saan pagkatapos nga ng napakatagal na paghihirap na tinis ni Robin, ay nasabi na niya sa wakas ang isang bagay na kailanman ay hindi niya naisip na posible palang mangyari, at ito ay ang kagustuhan niya na mabuhay sa mundo. Dito ay lumuluhang sinabi ni Robin na gusto niya pang mabuhay, kaya sana raw ay isama pa siya ng Straw Hats sa kanilang paglalayag sa karagatan. Napangiti naman si Luffy sa deklarasyong ito ni Robin, habang si Frankie naman ay napahugulgol sa pag-iyak, habang sinasabi na napakaastig talaga ng Straw Hats. Pasensya na kayo fam sa pag-narrate ko sa inyo ng bahaging to ng kwento ni Robin. Sa huling video ko pa kasi talaga gustong ikwento sa inyo ang flashback na to, dahil gusto ko sanang mas ma-appreciate at maramdaman nyo rin ang napakagandang build-up at conclusion sa storya ng isa sa mga miyembro ng Straw Hat Crew, kaya sana fam ay mapagpasensyahan nyo ko. Isipin nyo yun fam, mula sa isang maliit na pirate crew na ilang ulit nilampaso ng mga marine admirals, ngayon ay isa na sila sa pinakamalalakas na pirata sa buong mundo at hinirang pa bilang Emperor of the Sea. Hindi ba't sobrang nakaka-proud talaga ang nagawang marating ng Straw Hats? At napakasarap balikan ng mga alaala na pinagdaanan ni na Luffy sa kanilang naging paglalakbay. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay pinuri na nga ni Sol ang buong Straw Hat Crew at sinabing isa raw talagang nakakamanghang bagay na umabot ang paglalakbay ni na Luffy hanggang sa parting ito ng mundo. Sinabi dito ni Sol na maligaya siyang makita sa wakas ang mga kaibigan na natagpuan ni Robin. Humingi din ng tawad si Sol kung napag-alala niya ang Straw Hats dahil sa ginawa niyang pagkukunwari na nawalan siya ng malay kanina. Matagal na raw kasi niyang ine-ensayong palabas niyang yon kasama ang kanyang assistant na si Ange. Sinabi din dito ni Sol na dati siyang miyembro ng Marines. Kaya naman alam niya na hindi biro ang nagawa ng Straw Hats na tanghalin sila bilang isa sa mga Emperor of the Sea. Taos puso din namang nagpasalamat si Sol sa Straw Hats dahil sa ginawa nilang pag-aalaga at pagpoprotekta kay Robin. Sinabi dito ni Sol na sana raw ay ipagpatuloy nilang kanilang kabutihan sa kanya. Kumpiyansa namang sumagot si Luffy at sinabing wala raw problema dahil sila na ang bahalang magtanggol kay Robin. Habang sinasabi naman niya ni Luffy ay makikita natin ang iba pang Straw Hats na nakatayo sa kanyang likuran
na siya namang nagpapakita ng kanilang matibay na pagsuporta sa kanilang kapitan. Pagkatapos niyan may bigla namang lumipad ang Vegapunk clone na si Lilith papalapit sa mukha ni Sol. Dito ay tinawag ni Lilith ang pangalan ni Sol, habang si Sol naman ay nagtaka kung sino ba itong tumatawag sa kanya. Magalang namang nagtanong si Sol kung nagkita na raw ba sila ni Lilith dati at kung paano raw ba ito ngayon nakakalipad. Sumagot naman kagad si Lilith at sinabing siya si Dr. Vegapunk. Napasigaw naman si Sol dahil hindi niya lubos maisip kung paanong naging si Dr. Vegapunk si Lilith, lalo na't alam niyang isang matandang lalaki ang totoong Vegapunk. Isa pa ay nasawi na si Dr. Vegapunk sa naganap na insidente sa Egghead, kaya naman imposible talaga na si Vegapunk ang lumilipad na dalaga na nasa kanyang harapan. Sa sumunod na panel naman may merong kung anong bagay na pinakuha si Lilith kay Jinbei mula sa barkong sinakyan nila papunta dito sa lugar ni Sol. Ang bagay na ito may tila may isang malaking kahon na halos doble ng laki ni Jinbei. Dahil nga sa laki ng kahon ay kagad na tinulungan ni Gerd si Jinbei sa paglabas nito mula sa loob ng barko. Sinabi din dito ni Jinbei na mismong si Dr. Vegapunk raw ang nagpadala nito sa kanya mula pa sa Egghead, kaya dahil dito ay napatunong tuloy si Jinbei kung ano raw kayang laman ng malaking kahon na ito at bakit binili nito sa kanya ni Dr. Vegapunk. Sinagot naman ni Lilith ang katanungan na ito ni Jinbei at sinabing siya rin ang nasa loob ng kahon. Napaluwa naman ang mata ni Luffy nang marinig niya kay Lilith na may isa pa palang nakaligtas na Vegapunk clone bukod sa kanya. Sumagot naman si Lilith at sinabing ang kopya na ito raw ay hindi katulad ng ibang Vegapunk clones dahil isa raw itong perpektong kopya ni Dr. Vegapunk. Sinabi ni Lilith na ang clone na ito raw ang siyang bumisita sa Elbaf 20 taon nang nakakaraan. Imposible daw kasi para sa totoong Dr. Vegapunk na umalis sa kanyang laboratorio nang hindi napapansin ng world government. Kaya naman minabuti raw nitong gumawa na lang ng isang perpektong clone upang ang clone na ito ang siyang pumunta sa Elbaf. Sa sumunod na panel naman ay sinabi ni Lilith na kailangan na raw niyang magsimulang magtrabaho nang sa gayon ay may labas na niya ang kopya na ito ni Dr. Vegapunk. Ayon din nga kay Lilith ay nailagay na raw niya ang kemikal na kailangan upang may handa ang clone. Subalit ang problema ay wala siyang sapat na aparato upang matagumpay na mapagana ang clone. At ito ang dahilan kung bakit binabalak ni Lilith na tumigil na muna sa Elbaf upang makapagpatayo siya ng bagong laboratorio dito. Natuwa naman si Bonnie nang marinig niyang sinabi ni Lilith at tinanong kung nangangahulugan raw ba ito na maaari din niyang matulungan na maibalik sa dati ang kanyang ama na si Kuma. Sumagot naman si Lilith at sinabing kasama rin daw talaga sa kanyang planong pagkumpuni sa ama ni Bonnie. Kagad namang nagdiwang si Bonnie sa napakagandang balitang to, habang si Sol naman ay nagsalita at sinabing kinagagalak niyang muling makita si Dr. Vegapunk pagkatapos ng 20 taon. Subalit kung si Vegapunk raw talaga si Lilith, ay bakit raw ito biglang naging isang babae? Sumagot naman si Lilith at sinabing wag raw mag-alala si Sol dahil ipapaliwanag din niya ito sa kanya. Pagkasabi nga nito ni Lilith ay bigla na lang nagsulputan ng ilang mga batang giants at tinanong si Sol kung tapos na raw ba ito sa kanyang ginagawa dahil gusto na nilang maglaro sa dalampasigan. Humingi naman ng tawad si Sol sa mga bata at sinabing pasensya na raw sila kung natagalan. Pinasalamatan din ni Sol ang mga batang giants sa kanilang pakikisa sa kanyang ginawa at sinabing maaari na ulit silang maglaro doon. Pagkatapos niyan may nagsalita naman ng isang babaeng giant at sinabing ang dalampasigan raw kasi ng Warrior Spring ang siyang nagsisilbing palaruan ng mga batang giants. Subalit dahil nga sa planong ginawa ni Sol, ay sinabihan nila ang mga bata na pansamantala munang itigil ang kanilang paglalaro upang hindi sila makagambala sa pag-arte ni Sol. Nagulat naman ang Straw Hats na kasabwat din pala ang mga batang giants sa ginawang plano ni Sol. Subalit sa kabila nito ay madali pa rin daw siyang nabisto ni Robin.
Sa sumunod na panel naman ay formal na ngang nagpakilala ang babaeng giant at sinabing siya raw ay isang librarian. Bukod pa dito ay siya rin daw ang assistant ni Sol at ang kanyang pangalan ay Ange. Sinabi dito ni Ange na hindi niya raw nilalayo na magyabang sa Straw Hats. Subalit ang lugar na ito raw ang siyang tinuturing na pinakamagandang paaralan at pinakamalaking silid-aklatan sa buong kaharian ng Elbaf. Pagkatapos nito ay tinanong naman ni Ange ang Straw Hats kung okay lang daw ba na ilibot niya muna sila sa buong Owl Library. Kagad namang magdiwang at nagtatadalon sa sobrang excitement sina Luffy at Usopp at sinabing hindi na raw sila makapaghintay na makita kung paano tinuturuan ng Elbaf ang kanilang mga kabataan upang lumaki ang mga ito na magigiting at matitipunong mga mandirigma. Sa sumunod na panel ay pinakita na nga ni Ange sa Straw Hats ang paaralan ng Elbaf na tinatawag nilang Walrus Folk School. Sinabi ni Ange na si Sol raw mismo ang nagtatag ng paaralang ito 20 taon nang nakakaraan, ayon na rin sa direktiba ng huling hari ng Elbaf na si King Harald. Pagkasabi naman ito ni Ange ay mas lalo pang ang nasabik sina Luffy at Usopp. Kaya tinanong nila kung sa paaralang ito daw ba hinuhubog ng Elbaf ang kanilang mga mandirigma. Sa parehong eksena naman fam ay matatanaw din natin mula sa malayo ang Walrus Folk School kung saan makikita na nga natin ang kabuuan nito. Pagkatapos yan ay sinabihan naman ni Sol sina Gerd at Ange na dumiretso na sila sa loob ng paaralan at ibinilin sa kanila ang paglibot sa Straw Hats. Sinabi ni Sol na dadalhin raw muna kasi niya si Robin sa Owl Library, kaya mauna na raw muna ang mga ito sa kanila. Kagad namang sumang-ayon sina Gerd at Ange at nagpaalam sa grupo ni na Sol. Tinanong naman ni Nami si Chopper kung mas gusto ba nitong sumama kina Sol papunta sa library. Sumagot naman si Chopper at sinabing gusto niyang makita ang mga dambuhalang aklat ng Elbaf, kaya naman kina Sol na lang raw siya sasama. Sumang-ayon naman si Brook kay Chopper at sinabing gusto rin daw niyang sumama sa library dahil bumabalik raw sa kanyang panahon ng kanyang pagkabata sa tuwing nakakakita siya ng mga aklat. Sasama naman raw sa kanila si Sanji upang maprotektahan si Nami, habang sina Frankie at Jinbei naman ay mas interesado sa dambuhalang puno kaysa sa mga aklat sa loob nito. Pagkatapos yan fam ay lumipat naman ang eksena sa grupo ni na Luffy, kung saan makikita natin ang ilang mga batang giants na pinaplano silang paglaruan. Sinabi ng isa sa mga ito na huhulihin raw nila ang grupo ni na Luffy na tinawag pa nga nilang maliliit na tao. Sumang-ayon naman ang isa pang batang giant at sinabing gagawin raw nilang kanilang mga bilanggo si na Luffy. Hindi naman napansin ni Luffy ang masamang pinaplano ng mga batang giant at nagpatuloy lang ito sa kanyang pag-e-enjoy sa Elbaf. Kabaliktaran naman ni Luffy si Zoro dahil pinag-iisipan nito ngayon kung hahatiin ba niya ang mga batang giant sa kanilang likuran bago pa nila maisagawa ang kanilang binabalak. Binulyawan naman ni Usopp si Zoro at sinabing pawang mga bata pa lang ang mga giant kaya hindi raw nila dapat patulan ng mga to. Pagkatapos yan fam ay bigla namang nagsisulputan ng isa pang grupo ng mga batang giants at pinigilan ng masamang binabalak ng kanilang mga kasama. Dito ay pinagsabihan pa ng mga ito ang mga pasaway na bata at sinabing alam naman raw nila na mahigpit na pinagbabawal sa mga giants ang pananakit sa mga normal na tao. Sa sumunod na panel naman fam ay makikita nating madali lang inupakan ng mga batang giants na ito ang pasaway na mga bata na kaagad namang humingi ng tawad sa kanilang nagawa. Muli naman silang sinabihan ng pangalawang grupo na hindi din raw nila pwedeng tawaging maliliit ang mga normal na tao. Labis namang kinagulat ni Usopp ang pangyayaring ito dahil wala man lang daw nagawa ang mga pasaway na batang giants at madali lang silang nagulpe ng kanilang mga kasama. Napatanong naman si Zoro kung ang mga uhuging bata na ito raw ba talaga ang mga magiging malalakas na mandirigma ng Elbaf sa hinaharap. Pagkasabi naman ito ni Zoro ay kagad siyang sinaway ng isa sa mga batang giant at sinabing hindi raw sila pwedeng tawagin ni Zoro na mga uhuging bata.
Muli namang nabigla si Usopp dahil tila ba masyadong malambot at sensitibo ang bagong henerasyon ng mga giants na to. Kaya naman dahil dito ay nagtaka si Usopp at sinabing hindi raw ba dapat ay mababangis na mga mandirigma ang mga giants na may kakayahan na makapagpabagsak sa isang bansa. Mabilis naman ang naging pagsagot ng isa sa mga batang giants at mariing itinanggi na sila ay mga mandirigma dahil masyado raw mapanganib para sa kanilang pakikipaglaban. Mas lalo namang nagulat si Usopp dito dahil ang buong akala niya ay nagsasanay upang maging magigiting na mandirigma ang mga batang paslit na ito. Muli namang sumagot ang mga batang giant at sinabihan si Usopp na hindi rin daw sila nito maaaring tawagin na batang paslit. Halos mapamura naman si Usopp dahil sa sobrang pagiging sensitibo ng mga batang giants. Lalo na't ito ang direktang kabaliktaran ng pagkakakilala niya sa mga mandirigma ng Elbaf. Sa dulo ng panel ay may bigla namang nagsalita at nagsabing ang mga pananalita raw na ginagamit ni Usopp ay masyadong makaluma at wala na sa uso. Napansin naman kagad ni Zoro na ang tinig na nagsalita ngayon lang ay hindi nanggaling sa isa sa mga batang giants. Napatanong tuloy si Usopp kung ano daw bang ibig sabihin ng nagsalita sa sinabi nitong hindi na uso at makaluma. Sinabihan naman ng mga batang giant ang grupo ni Usopp na umalis na sa lugar na kanilang kinatatayuan kung ayaw raw nilang masermonan. At dito na nga sinabi ng mga batang giant na nakatayo pala ngayon sina Usopp sa ibabaw ng dibdib ni Miss Ripley. Kasabay naman yan fam ang pagpapakilala sa magandang giant na nagngangalang Ripley na isang biology teacher sa Walrus Folk School. Makikita natin dito na hindi pala namalayan ni Luffy at Usopp na naglalakad na pala sila sa ibabaw ng katawan ni Miss Ripley. Kaya naman kagad na humingi ng paumanhin si Usopp dahil hindi raw nila napansin na nasa ibabaw na sila ng isang giant. Sumagot naman si Miss Ripley at sinabing wag daw mag-alala si Usopp dahil kasimbigat lang naman daw sila ng isang balahibo para sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Miss Ripley na ang mga narinig ni Usopp na mga alamat ng mga mababangis na mandirigma ng Elbaf ay nagmula pa 100 taon nang nakakaraan. Sinabi dito ni Miss Ripley na ang mga mabibigat na salita raw na binanggit ni Zoro at Usopp kanina, kasama na din ang pagiging mabangis, marahas, at ang pagkakaroon ng ideolohiya ng pakikidigma ay pawang mga bagay na lang nang nakalipas. Habang sinasabi naman ito ni Miss Ripley ay makikita natin si Luffy na gulat nang mapansin niyang meron na palang dambuhalang ulo ng giant na nakadungaw sa ibabaw ng kanyang ulunan. Medyo nakakatawa makita si Luffy dito fam na napahiga na pala sa mismong pagitan ng dibdib ni Miss Ripley. Sa sumunod na panel naman ay kinuha ni Miss Ripley sina Luffy at Usopp sa pamamagitan ng kanyang kamay at ngayon ay nakatayo ng dalawa sa mismong palad ng giant. Dito fam ay winelcome ni Miss Ripley ang Straw Hats sa kanilang pagdating sa Elbaf at sinabing narinig niya raw ang kwento ng Straw Hats mula kay Sol. Pagkatapos niya ay humingi naman ng tawad si Miss Ripley dahil sa pagiging pasaway ng mga batang giants na tinawag din naman niyang mga uhugin. Nagulat naman si Usopp nang marinig niya na sinabi ito ni Miss Ripley, kaya napatanong siya dito na hindi ba't siya daw mismo ang nagsabi na ang ganitong klase ng pananalita ay matagal nang kinalumutan ng Elbaf. Sumang-ayon naman ang mga batang giants kay Usopp at sinabing bakit nga raw ba pasaway din itong si Miss Ripley. Sumagot naman ang dalagang giant at sinabing sumunod na lang ang mga ito sa kanya at wag na lang raw siyang gayahin. Makikita naman natin si Ange na mukhang hindi na malayang naiwan na pala niya sa kanyang paglalakad ang Straw Hats, kaya naman binalikan niya ang mga ito ngayon. Dito naman ay muling nagsalita si Miss Ripley at sinabing ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa at hindi ang pakikipagdigma sa mga ito ang siyang gustong isulong ng dating hari ng Elbaf na si King Harald. Ang ideolohiya na ito raw ang dahilan kung bakit madalas na makaaway ng dating hari ang mga elders ng iba't ibang mga bayan sa Elbaf, lalo na't sanay sa pakikipagdigma ang mga ito.
Napatanong naman si Usopp kung sino ba si King Harold na kanina niya pa naririnig na binabanggit ni na Ange at Miss Ripley. Sumagot naman si Ange at sinabing si King Harold ay isang matalinong hari ng Elbaf na nagsusulong ng pagbabago sa Warland. Sa kasamaang palad nga lang raw ay bago pa man nga na isakatuparan ng hari ang ninanais niyang reforma sa Elbaf, ay pinaslang siya ng kanyang sariling dugo at laman, at yun na nga yung baliw na prinsipe. Mabuti na lang raw at hindi pumayag ang buong Elbaf na manahin ng prinsipeng ito ang korona ni King Harold, at ito raw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring tumatayong hari sa Warland. Sa sumunod na panel naman ay pinutol na ni Miss Ripley ang kanilang pagpapaliwanag tungkol sa mga history ng Elbaf. At pagkatapos ay inutusan niya ang mga batang giants na sumama sa paglibot sa Straw Hats sa loob ng kanilang paaralan. Mabilis namang pumayag ang mga batang giants, habang si Miss Ripley naman ay tinanong si Luffy kung bakit ibang itsura nito ngayon kumpara sa purong puti na anyo nito na kanyang nakita sa lumabas na larawan ni Straw Hats sa pahayagan. Umaasa pa naman raw si Miss Ripley na makita niya si Luffy ngayon sa kanyang purong puti na anyo. Masaya namang sumagot si Luffy at sinabing ganun ang kanyang itsura sa kanyang form kung saan siya pinakamalaya. Muli namang sumagot si Miss Ripley at sinabing kamukha raw kasi ng transformation na yun ni Luffy ang legendary warrior na nagmula sa isang alamat sa Elbaf. Bumilis raw talaga ang tibok ng puso ni Miss Ripley nang makita niya ang larawang yon na puting anyo ni Luffy, lalo na at isa siya sa mga huling henerasyon ng mga mandirigma ng Warland. Sa puntong ito naman may lumipat na ang chapter sa grupo ni Sol, kung saan sinabi nito na narinig na pala ni na Robin kay Dr. Vegapunk ang kwento kung paano siya nakaligtas sa Buster Call sa Ohara. Sinabi ni Sol na nagmadali raw siyang magtungo sa Elbaf dahil alam niyang hindi siya tatantanan ng world government sa oras na malaman ng mga ito na buhay pa siya. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at kagad siyang dumiretso sa Elbaf nang sa gayon ay mailihim sa mundo ang kanyang pagkakaligtas. Sa sumunod na panel naman may kinuwento ni Sol kung paano siya nagdesisyon na bumalik sa Ohara sa kabila ng matinding panganib sa kanyang buhay. Naisip raw kasi ni Sol ang mga archaeologists ng Ohara na nagbuwis ng kanilang buhay, maprotektahan lang ang mga aklat na bunga ng kanilang research. Kaya naman kagad siyang humingi ng tulong kay Hyrodin at sa kanyang crew upang samahan siya pabalik sa Ohara at madala sa Elbaf ang lahat ng mga nakaligtas na aklat doon. Hindi nga raw mapigilan ni Sol ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata nang makita niya ang mga aklat na nakaligtas sa kabila ng pagtupok ng malaking sunog sa isla. Ang bawat isa raw kasi sa mga aklat na ito ay may daladalang pag-asa para sa kinabukasan ng lahat. Pagkasabi naman niya ni Sol ay pinag-ingat niya si Robin at sinabing obserbahan raw nito kung anong mangyayari sa hawak-hawak niyang aklat sa oras na makapasok na sila sa loob ng Owl Library. At hindi nga nagtagal may masasaksihan natin sa dulo ng panel na bigla na lang naging dambuhala ang aklat na daladala ni Robin. At sa isa na namang nakakamanghang double page ay makikita na natin ang mga naglalakihang aklat na maayos na nakapatas sa loob ng Owl Library. Sinabi dito ni Sol na ang mga normal na aklat ay nagiging dambuhala sa oras na maipasok ito sa loob ng silid-aklatan. Bukod pa dito ay sinabi din ni Sol na ang lahat ng mga aklat na nasagip nila sa Ohara 22 taon na ang nakakaraan ay matatagpuan dito at sinigurado raw talaga ni Sol na walang kahit isa man lang na aklat na naiwan sa isla. Pagkakita nga ni Robin sa mga aklat na ito may nagbalik sa kanyang alaala ang panahon nung siya ay maliit na bata pa lang. Nung nakita siya ni Professor Clover na umiiyak dahil nga sa pangungulila niya sa kanyang ina. Dito ay pinakilala sa kanya ni Professor Clover ang mga aklat sa loob ng Tree of Knowledge na siya ngang tinugurian na World's Greatest Library. Sa puntong ito nag-umpisa ang pagkahilig ni Robin sa pagbabasa ng mga aklat na siya namang naging daan upang siya ay maging isang ganap na archaeologist
sa kabila ng kanyang murang edad na 8 taong gulang. Pagkatapos naman ng maikling flashback na yan ay bumalik na sa kasalukuyan ng chapter kung saan sinabi ni Sol kay Robin na hindi niya akalain na dadating ang panahong ito na may ipapakita niya kay Robin ang mga naisalba niyang mga aklat ng mga archaeologists ng O'Hara. Kaagad namang napaluha si Robin nang malaman niya ng mga aklat na siyang tangi niyang naging kasama sa panahon ng kanyang pagdadalamhati ay pawang nakaligtas lahat mula sa pagsunog ng world government sa mga ito at ngayon nga ay nasa maayos na kalagayan. Pagkatapos naman ng tagpong yan fam ay biglang lumipat ang eksena sa pinakailalim na bahagi ng Elbaf, ang bahagi ng Warland na hindi nararating ng sinag ng araw. Walang iba kundi ang Underworld kung saan nakabalanggo ang accursed prince na si Loki. Dito ay maririnig natin ang tinig ni Prince Loki na tila ba may kinakausap sa Underworld. Sinabi dito ng accursed prince na katulad niya raw ay mukhang bagot na din ang kanyang kausap. Makikita naman natin sa sumunod na panel na kaharap pala ni Prince Loki ang isang Denden Mushi na nangangahulugang hindi personal na kasama ng accursed prince ang misteryosong individual na kanyang kinakausap ngayon at tinatawagan niya lamang ito sa pamamagitan ng Denden Mushi. Dito fam ay humingi ng tawad ang misteryosong individual at sinabing pasensya na raw kung nakakaabala siya sa accursed prince. Sumagot naman si Prince Loki at sinabing wala naman raw siyang ginagawa kaya tama lang ang timing ng kanyang pagtawag. Tinanong naman ni Prince Loki ang misteryosong individual kung binabangungot pa rin daw ba ito dahil sa nakakakilabot na pangyayari na kanyang naranasan kamakailan lang. Sumagot naman ang misteryosong individual at sinabing sa tuwing maaalala niya nga raw ito ay hindi niya mapigilan ng panginginig ng kanyang katawan dahil sa sobrang takot. Nakakagulat naman ang naging sagot dito ng accursed prince fam dahil sinabi niya na kahit siya daw mismo ay nasasaktan sa tuwing naririnig niya ang mahirap na pinagdadaanan ng kanyang kausap. Dagdag pa ni Prince Loki ay bagaman hindi pa raw niya nakikita ng personal ang kanyang kausap, ay matagal na niya itong tinuturing bilang kanyang kaibigan. Sa sumunod na panel naman ay merong naging nakakatakot na deklarasyon ng accursed prince. Sinabi dito ni Prince Loki na kung kasama lang raw sana siya ng kanyang kausap nung nangyari ang nakakakilabot nitong karanasan, ay papaslangin niyang lahat ng mga tao na naroroon at kahit nga raw ang mismong lugar na yon ay gagawin niyang abo. Sumagot naman ang kausap ng accursed prince at sinabing hindi naman raw niya gustong humantong pa sa ganon ng mga pangyayari. Kaagad namang tinutulan ni Prince Loki ang naging pahayag na ito ng kanyang kausap. At sa puntong ito na binanggit ng accursed prince ang pangalan ng misteryosong individual na kanyang kausap. May dalawang magkaibang translation sa pangalan nito fam. Una ay Mosa base sa fan translation, habang ang official English release naman ay nagsasabing Shaggy ang pangalan ng kausap ni Prince Loki. At base na nga rin daw sa paraan ng pakikipag-usap dito ng accursed prince, ay mukhang isang mataas na tao o individual na may mahalagang katungkulan itong si Shaggy. Sa pagpapatuloy naman fam ay sinabi ng accursed prince na masyado raw malambot at inosente itong si Shaggy. Sinabi din ito na hindi raw dapat binubuhay ang mga kalaban dahil sa oras na makaligtas pa ang mga ito ay siguradong babalik sila upang makapaghiganti. Pagkasabi naman ito ni Prince Loki ay pinasalamatan siya ni Shaggy at sinabing sa likod raw pala ng marahas na pananalita ng accursed prince ay may natatago itong kabutihan. Sinabi ni Shaggy na habang tumatagal raw ay mas napapansin niya ang katangiang ito ni Prince Loki. Matapos namang makapagsalita ni Shaggy ay kagad na napasigaw ang accursed prince dahil sa labis na pagkainis nito. Dito ay mariing tinutulan ni Prince Loki ang huling pahayag ni Shaggy at sinabing nasusuka raw siya sa sinabi nito. Pinagbantaan pa nga ng accursed prince si Shaggy at sinabing wag na nitong uulitin ang kanyang sinabi dahil kung hindi ay mananagot ito sa kanya. Nakiusap naman si Shaggy kay Prince Loki na kung maaari ay wag itong sumigaw.
Hindi naman nagpaawat ang accursed prince at mabilis na pinatahimik si Shaggy. Sinabi nito na hintayin lang raw ni Shaggy na makawala siya sa kanyang pagkakabilanggo. Pagkatapos naman ng misteryosong tagpong yan may bumalik na ulit ang eksena sa Western Village, kung saan makikita nating nagsisimula ng mag-inuman ng mga giant captains sa sina Dory at Broggy. Dito ay tinanong ng kanilang crew ang dalawa at sinabing hindi raw ba't pansamantalang naantala ang gaganaping malaking selebrasyon sa Western Village. Kung ganon ay bakit raw umiinom na kagad ang dalawang ito? Sumagot naman sina Dory at Broggy at sinabing umiinom lang sila paunti-unti habang naghihintay sa pagbabalik ng Straw Hats. Muli namang sumagot ang kanilang crew at sinabing masyado naman raw atang madami ang iniinom ng dalawa. Sa gitna naman ng kasiyahan at pag-iinuman ng mga giant captains ay bigla na lang may kakaibang nangyari sa ibang bahagi ng Western Village. Dito may makikita natin ang kastilyong nakatayo doon na bigla na lang pinalabutan ng mga itim na kidlat. Medyo nakakabahala talaga ang eksenang yan dahil ganyan-ganyan din ang nangyari nung bigla na lang lumitaw sa egghead ng mga miyembro ng 5 Elders. Sa kabila naman ng nakaka-alarmang pangyayari na yan, ay wala pa rin kamalay-malay sina Dory at Broggy pati na rin ang kanilang crew. At habang naglalabasan na nga ang mga itim na kidlat sa paligid ng kastilyo sa Western Village, ay patuloy pa din ang pagsasaya at pag-iinuman ng mga ito. Hindi naman nagtagal may doon na lumabas sa loob ng kastilyo ang parehong summoning circle na ginamit ng Gorosei upang makapag-teleport papunta sa isla ng Egghead. At kagaya nga ng nangyari noon ay bigla na lang lumabas ang dalawang misteryosong individual mula sa loob ng summoning circle. Sa paligid naman ng summoning circle may kasabay ring lumabas ang nag-aalab na apoy. At mula nga sa itaas ay makikita natin ang hugis ng isang bituin sa loob ng summoning circle. At ang dalawang misteryosong individual na nananatili naman sa sentro nito. Kapansin-pansin dito ang pagkakapareho ng summoning circle na ito sa ginamit ng Gorosei sa Egghead. Subalit imbes na tig-isa sa bawat elders, ay isang summoning circle lamang ang ginamit ng dalawang misteryosong individual na ito upang makapag-teleport sa loob ng Elbaf. At kung ang Gorosei ay nasa kanilang mythical Zoan form nung lumitaw sila sa Egghead, ang dalawang misteryosong individual na ito naman ay nananatili sa kanilang human form. Sa sumunod na panel naman may dito na natin makikita ang mukha ng dalawang misteryosong individual, kung saan ang isa nga sa mga ito ay kahawig na kahawig ni Shanks. Ang ikalawa naman sa mga ito ay isang babae na natatakpan ng benda ang kalahati ng muka. Tanda nyo pa ba yung eksena kung saan inakala natin na si Shanks ang kausap ng Gorosei? Mukhang ang individual na ito pala talaga sa dulo ng chapter ang siyang nakipagkita sa 5 Elders sa panahong yun at hindi si Redhair. Dahil nga dyan may matunog ngayon ng usap-usapan na kakambal o clone ni Shanks ang misteryosong individual na ito at ang dalawang ito ay parehong kasapi ng Holy Knights. Kung ganon ay ibig sabihin yan, ay gumawa na sa wakas ng aksyon ng Holy Knights at malaki ang posibilidad na kumikilos ang mga ito ayon sa direktang utos ni Im-sama. Alam naman natin nagigil na talaga itong si Im-sama na mapabagsak niya si Luffy. At sa sobrang galit nga ni Im-sama ay tinapos niya ang buhay ng isa sa mga 5 Elders na si Saint Saturn dahil nabigo itong mahuli si Luffy sa Egghead. Kaya naman makakasiguro tayo na si Im-sama talaga ang nagbigay ng utos ngayon sa Holy Knights na umatake sa Elbaf sa paglalayong mahuli ng mga ito si Luffy. Grabe, mukhang malapit na pala talagang magsimula ang nag-aapoy na aksyon at bakbakan sa Elbaf. Kayo ano sa tingin nyo? Kikilos na din kaya si Dragon at ang Revolutionary Army ngayong nagsimula ng gumawa ng aksyon ng Holy Knights? Sobrang astig siguro kung si Dragon ang siyang makakaharap ng misteryosong individual na to na kamukha ni Shanks, no? Grabe, nakakasabik tuloy makita kung magkakatotoo nga ang pagkilos ni Dragon sa arc na to.
kayo na rin pala fam ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano bang interesanteng bagay ang napansin nyo sa chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!